Maya-maya mga kabombot ka Sir Nation, may makakapanem tayong isang historian, si Professor Shawa Chua. Kaugnay pa rin ho dito sa 38th anniversary ng EDSA People Power. At nasa linya na nga si Professor Shawa Chua, isang historian. Kaugnay pa rin ho dito sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Unang-una, Professor, magandang umaga po at welcome sa aming programa. Makasaysayang umaga kapatid at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Professor, ano-ano itong mga mahalagang kaganapan na naganap noong 1986 EDSA People Power Revolution? Well, pag ako kasi tinuturing ko yung People Power, hindi lang yung 4 na araw ng Pebrero, kundi yung buong paglaban ng mga nagmamahal sa bayan, laban sa diktadura, sa paglabag sa karapatang pantao na naganap noong 1970s to 1980s, ano? At kumbaga culmination na lang yung nangyari, 'di ba? Nagkaroon ng snap elections, 'di ba? Naglaban si President Marcos at saka si Cory Aquino, yung balo ng namatay na si Ninoy Aquino, no? At eventually ang nangyari ay supposedly parang may doubt doon sa elections at nag-contest si Corazon Aquino. February 16, nagkaroon siya ng boycott rally na dinaluhan ng napakaraming tao, 1 milyon sa Luneta, upang magkaroon ng civil disobedience campaign na peaceful at non-violent. No? At 10 araw dapat natatagal yun dahil i-inaugurate si Marcos, February 25, magkakaroon ng nationwide strike. Yun pala, ang nangyayari ay nagkakaroon na pala ng planong kudeta si Minister Enrile, na tao ni Marcos no, sa matagal na panahon, pero naietsa puwera dahil kay General Fabian Ver. So actually internal struggle yun. Ang nangyari of course ay yung nag-fail yung kudeta, nabuking sila, may nagchuchu. Kaya nung February 22 ay nagkaroon ng nanindigan na si Enrile, na kumakalas na siya sa Pangulong Marcos, kasama niya si General Fidel B. Ramos, at kasama yung around 300 members of the Reform the Armed Forces Movement. Madali naman silang mapupulbos kung padadalhan nga ng dahil pinadalan ng mga Marines eventually. Pero dumating nga yung mga tao sa tawag ni Boots Aquino ng August 21 movement at saka ni Cardinal Sin, at nagpuntahan na nga yung tao at naprotektahan yung mga military na umaaklas kay Pangulong Marcos. At doon na kumbaga doon na nag-snowball yung effect, no, na sunod-sunod ng kumakalas yung mga military commanders, at eventually binitawan rin ng Estados Unidos si Pangulong Marcos at sinabing umalis ka na nga, no. At dahil yun sa lakas ng puwersa ng kapangyarihang bayan o people power. At sa oras na 9:05 ng February 25 ay 1986 ay umalis si Pangulong Ferdinand Marcos sa palasyo ng Malacanang. So yun ang kumbaga basic story ng kwento na after 20 years of the Marcos dictatorship ay na-restore yung mga democratic spaces natin dahil eventually ay na-ratify ng 77% of the people ang 1987 Constitution. Professor, marami yung nagtatanong, meron po bang importansya itong naging kaganapan sa EDSA People Power Revolution ngayong kasalukuyang panahon? Malaki kasi una, pinapakita nito na kahit napakalaki ng challenge, 'di ba? Parang imposible, 'di ba? Kanta nga ni Senator Ninoy Aquino noon, The Impossible Dream. 'Di ba? Kahit impossible dream siya, kung sama-sama ang mamamayang Pilipino, kaya nating talunin yan, kaya nating harapin yan ng sama-sama. Unity, pero hindi lang unity. Kasi unity, madali yang magaway-away ulit eh. Solidarity. Ibig sabihin, pati sa kultura sana nagkakaisa. Doon siguro doon nagkulang, no? Kung paano patibayin pa yung ating kultura, no? Ng kabutihang loob. Diba? Kasi yun naman yung balak na ibalik eh. Kahit sa 1987 Constitution, yung love. Nakalagay sa Constitution natin, the only Constitution in the world that has the word love. Diba? And then of course, yung pagbibigay ng kapangyarihan sa tao, alam nyo ba yung centralization of power, siya ang ginawa ni Pangulong Marcos. Lahat ng power sa gobyerno sinentralize siya sa kanyang sarili. Pero nangyari, of course, nag-snowball, noong 1987 Constitution, nagkaroon ng decentralization at napunta sa mga local governments ang maraming kapangyarihan, which is also empowering the locals, the people themselves, no.
So maraming implications at kahalagahan. Isa pa siguro na kahalagahan niyan ay siguro yung values, kasi tanggalin mo ng konti yung politika. Pinakita sa People Power Revolution yung 4 na araw na mapayapa, no? Yung pagmamahal natin sa kapwa, bayanihan, pagiging malikhain, damayan, no? Pagiging malikhain, lahat ng mga magagandang mga ano natin, no? Yung pakikipagkapwa-tao ay lumabas, no, noong panahon na yon. So marami siyang pwedeng ituro sa mga bata, no? Hindi lang ito kwento ng dalawang pamilya. Huwag nating ano doon, no, ilimita doon. Kundi ito'y talaga pagpapakita ng kultura at kapangyarihang bayan. May mga katanungan rin po aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, with your question please. Professor, alam niyo patuloy po na umuusbong yung mga teknolohiya ngayon, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. At kasabay po nito ay yung pagkasasilabasan na rin po ng iba't ibang mga platforms tulad ng mga social media. Sa tingin po ninyo, may mas mainam po pa rin po ba na sa libro nakabatay itong magiging source ng mga impormasyon? Pahinggil po dito sa EDSA Revolution, sa halip po na sa mga internet o sa social media, Professor. Well, una sa lahat, yung internet, ang ganda-ganda niyan, biyaya sa atin yan. Of course, lahat ng biyaya may other side, So, kaya may disinformation. Pero hindi nagkaroon ng internet kung hindi napatupad noong panahon ni President Aquino yung Information Technology Committee, no, na eventually ay siya yung magde-develop ng tinatawag na internet sa Pilipinas. At siya nagbigay daan sa pag-usbong ng social media sa Pilipinas hanggang ngayon, no? Subalit, siguro, sabi nga nila, nagagamit daw sa disinformation. Pero alam mo, sa totoo lang, yes, buhay pa yung mga saksi ng pangyayari. Merong mga pro, may anti-Marcos, di ba? May mga pro, anti-democracy, di ba? So, may mga ganyang mga, may mga ganyang mga pagtatalo at bahagi yan ng kasaysayan, kahit sa mga libro makikita yan. So yes, magbasa tayo ng mga aklat, pero sana maganda, ikaalat pa rin natin yung katotohanan sa social media. Huwag nating i-dismiss yung media at social media. Kaya nga tayo nandito, si Xiao Chua, nagpapa-interview ng alas 7 ng umaga kahit holiday, at tayo iikot kahit holiday sa buong Pilipinas, tuloy sa mga events na mangyayari dito sa EDSA, lalo na ng buhay ng EDSA Network Campaign, no, na campaign network, na merong mga pagprograma bukas alas 10 sa Club Pilipino, at may concert po tayo ng alas 7, countdown, EDSA kahit saan, countdown sa anibersaryo ng pag-alis ni President Marcos sa Malacanang, no, tungong 9:05 PM. So, yun po, kasi kailangan pa rin nating ikalat ang kwento, diwa ng EDSA. Diwa lang naman ng EDSA, pakikipagkapwa-tao, di ba? Maging malinis ang iyong hangarin para sa kapwa mo, kahit imperfect, hindi perfecto ang ating lipunan at ang ating mga sarili. Professor, itong ang EDSA Revolution ay naging malaki ang ambag, no, sa kasaysayan ng ating bansa. Pero ngayong taon kasi natapat siya ng linggo, araw ng linggo. Ito po bang aktibidad na ito ay nararapat bang mabigyan ng long weekend with holiday economics o kaysa sa isang araw lamang po? Sa tingin po ninyo? Well, holiday economics naman para sa ekonomiya naman talaga yan, hindi para sa paggunita, Pero, alam mo, ganito na lang Yes, of course, gusto namin holiday, sana yung Friday o yung Monday, wala namang problema doon. Kung hindi nila ginawang holiday, syempre nakakalungkot dahil parang mahalaga ito Ito yung holiday na ang dinadakila natin ay yung kapangyarihan ng bayan. People. 'Di ba? Yung people. So, well, kahit naman hindi siya holiday, napakarami po. Tingnan niyo po yung Buhayang EDSA campaign network na Facebook, Buhayang EDSA. Tingnan niyo, napakaraming events sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, dahil ang EDSA ay hindi lang sa Metro Manila, kundi naganap sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ang ating mga events at pwede makita yung makita yung schedule doon sa aming Facebook account.
With that, maraming salamat po Professor Chua sa mga impormasyon na pahinggil nga dito sa EDSA People Power Revolution na ibinahagi mo sa aming mga manonood at mga tagapakinig. Ako'y nagpapasalamat Pemi sa Bombo Radio sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, dahil lagi kayong nakikinig sa boses ng mga historiador at sumainyo ang kapangyarihan ng bayan. Maraming salamat, Professor. Salamat. Kabambot ka sa nation na kapareham natin si Professor Shawa Chua.